So, paano nga ba natin ma-convert itong ating GGives sa cash? Na hindi na natin kailangang dumaan pa sa mga agent, no? Kasi pag dadaan pa tayo sa mga ahente, siyempre mas malaki yung kaltas na. Okay? So, sa video ito mga lalabs, ituturo ko sa inyo step by step kung paano natin ma-convert ito. Okay? So, una po natin gagawin, kailangan po ay meron tayong Union Bank na credit card. Kasi ito yung gagawin natin na pang-convert. Kung wala po kayong credit card, no, so kailangan nyo mag-apply. Okay? So, klaro. So, assuming na nakapag-apply tayo, no, so meron na tayong credit card sa Union Bank. So, ito, kagaya po nito, zero pa to. So, hindi akin to. So, nung December pa to ginawa. Ngayon ko lang ginawa ng content. Ngayon, December 10 to siya nag-apply, nag-convert, okay? So, dito, makikita nyo zero balance pa yan, yung credit card niya. So, dito meron siyang credit limit na 15,000. Ayan, meron siyang available credit na 9,037, no? Ay, ang tanong niyan, paano ko naman mako-convert yung available credit card ko dyan sa Union Bank, sa pera, paano ko yun mako-convert, masasend sa GCash. So, dito po, punta kayo sa baba, makikita nyo naman sa baba yan Yun yung sa Union Bank. So, dito makikita mo yung Pay Direct. So, ituturo ko yan mamaya sa dulo, no? Kung paano tayo magsasend ng pera dito. Sa Pay Direct, papunta sa ating GCash. Okay, so, klaro. So, una po natin gagawin, punta na tayo sa ating GCash account. Okay, so nandito tayo sa ating GCash account, no? So, siya nga pala, kung nakatulong ang video ito, paki-like po, no? Malaking tulong po yun sa channel ko para marami pang makakita na ibang gustong umutang or gustong mag-convert sa GGives, no? Kung magla-like kayo or magko-comment kayo. Okay? So, pwede mag-comment kayo dyan kung nag-success kayo dyan, kung nakapag-convert kayo. So, dito, mag-click kayo sa bills. Ayan. Click natin ang bills. Okay, so medyo masakit-sakit yung aking lalamunan. Kasi may sipon tayo. Okay, so dito, click natin si credit card. Pagkatapos, dito tayo kasunod mapupunta. So, hanapin natin sa baba yung Union Bank. Ngayon, pwede naman dito sa, kung meron kayo available dito, no, na mga credit cards, siguraduhin nyo lang na yung credit card nyo, halimbawa dito sa EUB credit cards, siguraduhin nyo lang na mako-convert yan sa GCash. Kung hindi kaya, huwag kayo mag-convert. So, dito sa Union Bank ay pwedeng makapag-convert papuntang GCash. Okay, so Union Bank of the Philippines. So, click natin yan. Okay, so ang kasunod po ay dito. So, lalagay po natin dito yung amount. Doon po sa Union Bank, minimum po doon na pwedeng ma-convert ay 1.5. So, susubukan muna natin ng 1.5, no? Kasi tatry pa natin. So, 1.5 dito. Dito, lalagay natin yung credit card number natin sa Union Bank. Tapos, dito optional yung email. Tapos, mag-next na tayo. Okay? Okay, so dito naman po, so syempre piliin natin tong GGives, no? So, kailangan mag-blue check yan, tapos mag-next lang tayo. So, klaro po, no? So, sana po masundan nyo. Tapos, dito po, ayan, so makikita nyo po dito kung ilang months yung a-applyan. Meron 2 months, meron 30 days. Okay? Okay, so meron pong bayad dito na 10 pesos, kaya magiging 1,510 na siya. Tapos dito, meron pagpipilian na 2 months or 30 days na installment plan. So, kung 2 months mo siya applyan, meron siyang interest amount na 1,137, no? Apply mo siya. Tapos, ang monthly niya ay 823. No? Wala siyang processing fee. Okay? So, mga total amount dues ay 1,647. So, klaro. Okay? Tapos, kung 1 month mo naman siya applyan, meron siyang wala siyang processing, wala siyang interest amount, pero meron siyang processing fee. So, parang meron din siyang interest na, ano ba yan? Tapos, so, total due niya ay 1,615. Okay? Pwede mo siyang i-delay na pagbayad. Okay? So, klaro. So, ayan po. Depende sa inyo dyan kung alin ang pipiliin nyo, no? Tapos, mag-pay with GGives na tayo. Okay, pili kayo dyan. Tapos, okay, dito, screenshot nyo, no? So, siguro din screenshot o kaya download. Okay? So, paalala po, 2 to 3 days po, mag-reflect po yan sa credit card ninyo sa Union Bank. Ngayon, kung nag-convert kayo Sabado or Linggo, hindi po yan kasama. So, magsa-start kayo magbilang sa Lunes na. Okay? 2 to 3 days ang mag-reflect yan, no? So, after 3 days, check nyo yan, no? So, dito, nag-reflect na
Okay, so 1.5 tapos kasama na dito. Dito na yan mapupunta sa available credit, no? So mag-a-add na yan dito. Kanina 9,000 lang yon. So ngayon nag 10,500 na. So paano nga ba yan mako-convert? Paano ko yan masisend sa GCash? So punta kayo sa baba. Makikita nyo yan sa baba dito yung Pay Direct. So hanapin nyo itong Pay Direct. Okay? So sana po masundan nyo dyan, no? Kung hindi nyo masundan, mag-comment lang po kayo sa baba. Hihintayin ko yung comment ninyo, ha? Okay. So, dito sa Pay Direct po, click nyo po yan. Tapos dito, ayan, try Pay Direct now. Click nyo yan. Sunod-sunod na po yan, no? So, dito may dalawang pagpipilian. Merong another Union Bank account. Meron namang other banks or e-wallet. So, click natin yan, no? Click natin, isasend natin sa GCash. So, paalala lang po, ha? Paalala lang. Sana po makaabot kayo dito sa video nito. Ay, hindi nyo pwedeng isisend sa pangalan ninyo na same doon sa GCash. So, isisend nyo yan sa ibang GCash account. Halimbawa, si Juan, yung ginamit mong pangalan doon sa, yung account doon sa GCash, nung nag-convert ka ng GGives, no? Si Juan. So, kung magsisend kayo dito, si Pedro na. So, gamit kayo ng ibang GCash account. Huwag nyo gamitin yung same na name. Okay? So, okay, dito sa processing naman ay 3 business days din. So, 2 to 3 days magre-reflect yan sa GCash ninyo. So, hindi agad-agad. So, klaro po, no? So, hindi agad-agad magre-reflect yan. So, 3 business days po before that, mag-reflect yan, no? So, dito, galit tayo. Click natin yan. So, dito, basa-basahin nyo lang, no? So, next po ay lalagay po natin dito yung bank. So, pipiliin natin dito. Click natin yan. Hanapin natin sa GCash. So, click natin sa GCash. Tapos, dito naman, lagay natin yung account number ng GCash natin, no? Then, account name ng ating GCash. Then, mag-next na tayo. Okay? So, dito, maglalagay ka lang ng start date. Tapos, kay purpose mo, ganun lang siya. Tapos, lagay mo yung amount, kung magkano yung isi-send mo sa yung GCash. So, 1.5, syempre, diba? Tapos, dito, meron siyang, meron siya ditong allowed lang na kung ilan lang ang beses ka mag-send, no? Sa GCash. Tapos dito, ayan. So, maglagay ka lang ng mga purpose dyan. Tapos, pay na. Pay 1,005. Okay? So, klaro. Ayan. So, after, babalik ka dun sa dashboard, nandyan pa yan. So, meron pa. Kasi hindi pa magre-reflect yan. So, after 3 days pa yan, magre-reflect dun sa GCash ninyo. Then, after 3 days, ayan. So, wala na siya. Okay? Wala na siya. 0 na siya. Tapos, nabawasan na rin dito. Ayan. 9,000 na rin siya. Okay? So, sana po nakatulong sa inyo hanggang dito na lang po, no? Subukan nyo pong mag-convert, no? Sa Union Bank. Okay? Kung makapag-convert po kayo or hindi, pakibalikan pang video nito, pakicomment po para alam po namin kung working din po sa inyo dyan. Okay?